Meron po tayong napakainit na balita ngayon dito sa mundo ng XRP Ledger. Meron pong isang makabagong proposal ang inilabas ni RippleX, ang development arm ni Ripple, na tiyak na magpapalakas sa paggamit ng tinatawag na multi-purpose tokens or MPTs sa XRP Ledger. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan natin kung ano ba ang ibig sabihin ng bagong metadata standard na ito, paano ito makakatulong sa mga developer, ano ang epekto nito sa mga token tulad ni XRP at iba pang nasa XRPL ecosystem, at bakit ito mahalaga para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors at traders. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan, simulan po natin sa kung ano ba ang problema sa kasalukuyang sistema ng MPTs. Sa kasalukuyan, ang mga MPTs sa XRP Ledger ay gumagamit po ng tinatawag na free-form metadata. Ibig sabihin, kahit anong impormasyon ay pwedeng ilagay ng mga developer o issuer sa kanilang token. Pero dahil dito, ang dami ng MPTs ay nagiging mahirap i-organize. Hindi madaling hanapin, hindi madaling ikumpara, at lalong hindi madaling i-integrate sa ibang services gaya ng wallets, decentralized exchanges o blockchain explorers. Ano po ang bagong solusyon na inaalok ng RippleX? Ngayon, para masolusyonan ang kaguluhang ito, si RippleX ay naglabas po ng isang optional na panukala na tinatawag po na metadata standard. Layunin nitong gawing mas madali ang paghanap, pag-rank at pag-integrate ng mga tokens sa buong XRP Ledger ecosystem. Ang bagong standard ay may mga specific fields gaya po ng ticker. Ito po yung short name o simbolo ng token. Name, ito po yung full name ng token para sa madaling pagkilala. Description, ito po yung maikling paliwanag kung para saan ang token. Icon, ito po yung URL ng logo o image ng token. At asset class, ito naman po yung kategorya ng token gaya po ng gaming, real estate o DeFi. May mga optional din na fields tulad po ng issuer information at mga URL para sa transparency. Paano naman nito mapapalakas ang XRP Ledger ecosystem? Dahil sa bagong format, mas madali nang isama ang mga token sa iba't ibang application. Mas mapapadali ang paglista sa kanila sa mga platform gaya ng decentralized exchanges, NFT marketplaces, at wallets. Imagine mo na lang kung ikaw ay isang developer na may sariling token sa XRP Ledger. Kung susundin mo ang bagong format, mas mapapansin ang token mo. Mas mataas ang posibilidad na gamitin ito ng ibang users at mas madali mo rin itong maipaliwanag sa mga investors. Ano naman po ang koneksyon ng metadata standard sa tokenization ng real estate? Ang proposal na ito ay dumating sa parehong araw na in-announce ni Ripple ang kanyang partnership sa Control Alt. Isa po itong hakbang na magto-tokenize ng mahigit $325 million na real estate gamit ang XRP Ledger. Ibig sabihin ay hindi lang ito simpleng update. Isa itong preparasyon para sa mas malalaking project na papasok sa XRPL ecosystem. Kung mas malinaw at mas organisado ang metadata ng mga token, mas madali rin para sa malalaking kumpanya na gamitin ang XRP Ledger bilang infrastructure. Ngayon ay kailangan bang sundin ng lahat ang bagong standard na ito? Ang sagot po dyan ay hindi. Ang bagong metadata standard ay optional. Ibig sabihin, nasa developer pa rin ang desisyon kung gusto nilang sundin ito. Pero may twist. Kung hindi mo susundin ang standard,
magkakaroon po ng warning ang mga SDKs gaya ng XRPL.js, XRPL-PY, at XRPL4J. Kaya kung gusto mong mas mapansin ang token mo, dapat mong sundin ang suggested format. Ano naman ang epekto ng standard na ito sa presyo ni XRP? Habang pinag-uusapan po ang bagong proposal na ito, tumataas din si XRP. Sa datos po mula sa CoinMarketCap, umangat ng mahigit 6% si XRP sa loob lamang ng 24 oras at lumagpas na po siya sa $3 na presyo. Hindi po ito tsamba. Ang market ay nagre-react po sa balita ng utility at development. Dahil mas gumaganda po ang infrastructure ng XRP Ledger, mas dumadami ang pwedeng paggamitan ito mula po sa gaming, real estate hanggang sa finance. Ngayon ay paano naman makikinabang ang mga Pinoy traders at investors dito? Bilang mga Pinoy na tumututok sa crypto trading o investing, importante po sa atin ang innovation sa mga blockchain network. Una, kung ikaw po ay nag-i-invest sa mga token sa XRP Ledger, mas magiging madali para sa iyo na suriin kung legit at maayos ba ang mga token base sa metadata. Hindi mo na kailangang maghanap pa ng maraming info online dahil nandun na lahat sa metadata. Pangalawa, kung ikaw po ay developer na gustong gumawa ng sarili mong token, makakatulong ito para mas mapansin at ma-integrate ang project mo. Pangatlo, dahil optional ito, may kalayaan pa rin tayong pumili kung kailan tayo sasabay. Pero habang mas maaga natin itong yakapin, mas maaga rin natin na makukuha ang advantage. Ayan. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay ito ay isang matalinong hakbang mula kay RippleX. Imbis na pilitin ang lahat na sumunod, binigyan nila ng flexibility ang mga developer pero sinamahan ng incentive. Kung gusto mong mapansin, sundin mo ito. Para sa akin, ito ang mga uri ng pagbabago na gusto nating makita sa mga blockchain projects. Yung may innovation, pero hindi nang aabuso sa decentralization. At kung patuloy na makakakita tayo ng ganitong improvements sa XRPL, hindi malabong mas tumas pa ang demand para kay XRP at sa kanyang buong ecosystem. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.